mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Juda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan, muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Juda'y leyong nahihimlay, walang manganghas lumapit sinuman. Hawak niya ay sentrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal, ang tunay na haring dito'y magtatangan." Ang salita ng Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran, sa taglay mong katarungan o Diyos siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana, maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa, maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa, pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab, si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Booz, at naging anak naman ni Booz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa na si Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Jotam na ama ni Akaz, at si Akaz ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonya. Matapos ang pagkakatapon sa Babilonya, naging anak ni Jeconias si Salyatel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Elwakim, at si Elwakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok na ama ni Akwim. Itong si Akwim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David, 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonya, at 14 din mula sa pagkakatapon sa Babilonya hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid, higit po lalo sa inyong mga sumusubaybay dito sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay sa TV Maria. Alam niyo mga kapatid, kung nagsimba po kayo ngayon sa aming parokya,
meron po akong kaunting quiz sa aking mga parishioners. At sa bawat makakasagot po ng tama, bibigyan ko po sila ng rosary na gawa ng lola ko. Ano po yung tanong ko sa quiz? Kung nakinig kayong maigi sa ebanghelyo natin, sa gospel natin sa araw na to, magbigay ka nga ng 5 pangalan na maaalala mo mula sa genealogy o mga kalololohan ni Jesus. Magbigay ka ng 5 names ng ancestors ni Jesus. Ikaw, may bigla ka bang naisip? Kung ako po tatanungin, aminin ko po, 2 ang nasa isip ko ngayon. Si King David at si Abraham. Pero the rest, kung magbibigay ng 3, wala akong maisip kaagad. Mga kapatid, simple po, doon sa genealogy ni Jesus, marami po tayong hindi kakilala. Pero point is, kahit hindi natin sila kakilala, ito ang mga kapamilya ni Jesus. Nang dahil sa mga taong ito na karamihan ay hindi natin kakilala, nang dahil sa kanila, dumating si Jesus sa ating mundo. Simple po mga kapatid, number 1 pong invitation sa atin ng mga pagbasa ngayong malapit na ang Kapaskuhan, sana po mabigyan natin ng panahon upang makamusta, makausap muli ang mga kapamilya, kamag-anak natin na matagal na po nating hindi nakakausap o hindi kaya mga kamag-anak na hindi natin halos kakilala. Ang punto rin po ng Christmas, please remember na si Jesus dumating through a family. Tayo rin po dumating sa mundong to sa pamamagitan ng isang pamilya. Kaya parte po ng preparation para sa birthday ni Jesus, ang ating mga mag-anak, ang ating mga kadugo, ang ating mga kapamilya. Sana po maalala po natin sila. Wag lang basta mga classmates sa school, wag lang basta mga office mates. This is the right time to go back as well to our family ties sa ating mga kapamilya. At ikalawa po mga kapatid, nag-research po ako dun sa mga kamag-anak ni Jesus, yung kanyang ancestors. Alam niyo po ba na marami din sa kanyang mga ninuno ay imperfect or may mga pagkakamali, may mga kasalanan din po? Allow me to name a few. Halimbawa na lang po, part sa mga lolo ni Jesus ay si King David, si Haring David. At alam po natin ang kwento ni Haring David. Isang araw po, naglalakad siya sa kastilyo, na-attract po siya sa ganda ni Batseba. Pero si Batseba, may asawa na po, si Urias. Pero anong ginawa ni Haring David na lolo ni Jesus? Kahit alam niyang may asawa itong si Batseba, nakipagtalik pa rin siya. Kita niyo yun ha? Lolo yun ni Jesus, pero may nagawa pa ring mali. Ano pa po? Halimbawa, si Judah, mas lolo pa po ito ni Jesus, lolo din po ito ni David. Pero si Judah, panganay na anak sa 12 na magkakapatid. Anong ginawa nitong Judang ito? Imagine nyo po, si Judah, pumayag na yung isa sa mga bunso niyang kapatid, ibenta para maging alipin, para meron silang pera. Imagine nyo si Judah, lolo ulit ni Jesus. Pero pumayag ibenta, ipagkanulo ang kanyang nakabubunsong kapatid. Hindi lang po yan, balikan din po natin si Haring Solomon, King Solomon, lolo ulit ni Jesus. Anong ginawa po? Ang daming asawa, ang daming concubine. At di lang po iyon, yung concubines niya, iba't iba ang relihiyon. At sa tuwing inaasawa niya itong mga babaeng ito, sinasamba niya rin yung kanilang mga Diyos. Coming to think na ang naging hari siya dahil kay God the Father, ang nagbigay ng kayamanan niya, kaya siya may kapangyarihan, kaya siya hari, ang ating Diyos. Pero sasamba pa sa iba pang Diyos-Diyosan. Haring David, si Judah, Haring Solomon, lahat po sila kamag-anak ni Jesus. Lahat po sila mga lolo ni Jesus, mga makakasalanan, mga nakapanakit. Pero kahit ganon, dumating pa rin si Jesus, kahit ganon ang kanilang family background. Ano lang po ang punto ko mga kapatid? Second point in this sharing, marami po sa mga kapamilya natin, marami sa mga kamag-anak natin, nakapanakit, nasaktan din ng ating mga damdamin.
Minsan malungkot isipin na kung sino po ang ating kadugo, sila ang sumusugat sa ating mga puso. Subalit mga kapatid, ang gusto ko pong i-focus, hindi yung pagkakamali ni Haring David, ni Juda at ni Solomon. Bagkus gusto ko pong tignan ninyo paano ang tugon ni Jesus. Nakita niyo po bang inulit ni Jesus ang mga pagkakamali ng mga lolo niya? Hindi po. Bagkus anong ginawa ni Jesus? Siya ay natuto mula sa nakaraan at pinili magmahal. Sana po maging ganon din ang tugon mula sa iba't ibang family backgrounds. Many of us came from dysfunctional families. Many of us came from hurting families. Many from us were hurted by our dearest family and relatives. Pero sana, piliin po ang magmahal. Tignan kung ano ang pwede mong gawin, hindi ang kanilang nagawa. At sana po, matuto po tayo sa mga nagawa nila sa atin. Kung nasaktan nila tayo, piliin po nating magmahal at hindi na ulitin ang pananakit nila sa ibang tao. Piliin po ang magmahal na bagamat masakit at minsan traumatic pa yung mga sugat na nagawa nila. Ang mahalaga, ano ang gagawin mo, hindi yung nagawa nila. Panghuli mga kapatid, uso po ngayong Kapaskuhan ng mga regalo, hindi po ba? At kapag tayo nagre-regalo, madalas sa madalas, gini-gift wrap po natin. Kaya kapag tayo nareregaluhan dahil naka-gift wrap, we do not have any idea kung ano laman nun. Kaya nga ang mga regalo parang surprise. Tatanungin kita, ikaw ba nung dumating sa mundong ito, nakapamili ka ng nanay o tatay mo? Nung pinanganak ka ba, were you given the opportunity to choose sino ang iyong magiging mga kapatid? At nung nanganak ka, nakapamili ka ba kung anong gender? Nakapamili ka ba kung anong ugali ng magiging anak mo? Hindi. Ang mga magulang natin, mga kapatid natin, ang mga anak natin, lahat sila, they came to our lives as a surprise. Kaya nga ang mga pamilya po natin, ang mga taong nakapaligid sa atin, mga regalo din. At kahit itong mga regalong ito, paminsan nasaktan na tayo, piliin natin ano bang ginagawa natin sa mga regalo. 'Di ba iniingatan, pinapahalagahan, hanggat kaya mo, ayaw mong nadudumihan, lalo na kapag ang regalo sa'yo, sapatos. Ganon din po ang ginagawa sa mga regalo ng Diyos sa buhay natin. Minamahal sila, inaalagaan, pinapahalagahan, kahit na minsan sila ang dahilan ng ating mga kasakitan at nararamdaman. Piliin magmahal mga kapatid. Si Jesus, bagamat sugatan ang kanyang nakaraan, pinili pa rin magmahal at gawin ang tama. Sana po, regardless of our family backgrounds, this Christmas, we can choose to love. Amen.